Kung hanap mo ang pinakamalupit na phone ngayong 2025 under 10K, eto na yon. Upgraded processor, smooth display, solid camera at long-lasting battery, lahat yan nasa Poco M7 Pro 5G. Aalamin natin kung bakit ito ang best overall phone sa price range na to at syempre pag-uusapan natin sa ating tech board ang mga pagbabago ng device na to. Sa display may 6.67-inch Full HD Plus AMOLED, 394 ppi, 120Hz refresh rate, 2100 nits at Gorilla Glass 5. Gumagamit to ng Dimensity 7025 Ultra on 2 to score na around 484K, 8GB RAM, 256GB UFS 2.2 storage, expandable hanggang 1TB, naka Android 14 at up to 2 major Android upgrades. Naka 50 megapixel main with OIS, 2 megapixel depth sensor, kaya mag video recording ng 1080p at may 20 megapixel front camera. Andyan din ang 5110 mAh battery at 45 watts charger. Para sa iba pang features, naka IP64 dust and splash resistance, dual stereo speakers, 3.5mm audio jack at under display fingerprint sensor. Ngayon mapunta na tayo sa ating tech board nang malaman mo yung mga pagbabago. Una, pag-usapan natin ang Helio G99 Ultra versus Dimensity 7025 Ultra. Alin nga ba ang mas malakas? Ang sagot agad dyan, mas malakas ang Dimensity 7025 Ultra dahil mas bago ang architecture. Ibig sabihin, mas mabilis at energy efficient. Pangalawa, mas mataas ang clock speed kaya mas mabilis sa heavy task. Pangatlo, mas malakas ng 13% ang Antutu score mula 427K to 484K. Kaya kung performance at 5G connectivity ang habol mo, M7 Pro ang panalo. Pagdating sa camera, nagkaroon ng upgrades pero may mga nawalang features din. Mas pinaganda na ang camera system mula sa 64MP ngayon naka 50MP pero may sensor na f1.5 aperture. Ibig sabihin mas malinaw sa low light dahil mas malaki ang sensor kaya mas brighter at sharper ang night shots. Pangalawa, mas natural na ang bokeh dahil may depth sensor at advanced image processing. Pero yun nga lang, wala ng ultra-wide lens kaya mas limited ang field of view kaya hindi na kasing lawak ang mga landscape shots. Pangalawa, wala na din ang macro lens kaya hindi na makakapag-close up shots sa maliliit na detalye. Kaya kung low light shots at natural bokeh ang hanap mo, panalo ang bagong 50 megapixel sensor. Pero kung mahilig ka sa ultra-wide at macro shots, baka mamiss mo ang dating setup. Pero kung ako ang tatanungin mo, mas nagagamit ko kasi yung ultra-wide pero syempre case to case basis yan kaya depende pa rin sa'yo. Pagdating sa selfie, mas malinaw na pero may kaunting na compromise. Dahil ang front camera ay dating naka 16MP naging 20MP na. Ibig sabihin mas higher na yung resolution kaya mas sharp at detailed na ang selfie. Pero mas maliit na yung sensor kaya hindi kasing ganda sa low light dahil kaunti lang ang pumapasok na ilaw. Okay, pagdating naman sa battery at charging, may pagbabago rin. Yung dating 5,000 mAh ngayon naging 5,110 na, so mas matagal ang battery life. Pero yung charging wattage nag-drop from 67 watts to 45 watts kaya medyo mas matagal mag-charge ngayon. So kung ako ang